Hi guys, Dr. J, TikDoc sa TikTok and the JV Sons, Dr. J sa YouTube. Ang topic natin, green tea. Nakakapayat nga ba? Pag nagda-diet ba, dapat green tea. Pag ayaw mong tumaba, dapat green tea. So, yan ang topic natin. So, isang tasa ng green tea, araw-araw. May health benefits ba talaga? O marites lang? So, by the way, this is Dr. J. Isa pa akong internist and cardiologist, and ang subscribers po natin ay padami na ng padami, pero 90% ng ating nanonood sa videos ay hindi pa nakasubscribe. So, konti na lang sa YouTube, 100,000 na lang, 500,000 subscribers na. So, baka naman makatulong kayo sa ating channel. So, pag-uusapan natin yan, ang green tea. Ano nga bang health benefits ng green tea? So, kung mayroong inumin na very common, di ba? Ang kape, kahit saan ka magpunta, may kape. At ang tsaa, ang tea, kahit saan ka magpunta, lagi na lang may tsaa. So, among the tea, di ba, sa lahat ng tsaa, so mayroong black tea, may oolong tea, may jasmine tea. Isa sa mga pinag-uusapan at mahilig i-order ay ang tinatawag na green tea. So, totoo nga ba na nakakapayat ang green tea? So, actually, ang green tea ay nagmula sa India. So, dati akala natin ang green tea galing Japan. Hindi pala, galing pala siyang India. And then in-import, and then later on, nagkaroon ng produktong green tea ang Japan. And fini-ferment ito para ma-maintain yung pagiging green niya. And pag finerment mo, nami-maintain yung pinaka-importanting component ng green tea. Yun yung tinatawag natin catechins. So, ang green tea kasi may mga health benefits. At ang dahilan doon ng health benefits niya ay ang catechins. So, ang catechins na yan ay nagbababa ng mga pro-inflammatory markers. So, malaking bagay ang catechins pagdating sa sakit sa puso, pagdating sa stroke. So, binababa niya yung mga inflammatory markers para maiwasan natin mag-develop ng atake sa puso, pagbabara ng mga ugat, o pagbabara ng ugat sa brain, leading to stroke. So, nakakatulong siya. At the same time, nakakatulong din sa mga hypertensive patients, yung mga tumataas ang blood pressure. So, magandang effect ang green tea sa mga cardiovascular patients natin. So, nababawasan yung risk, yung mga major adverse cardiac events. So, malaking bagay po yan. At hindi lang pala cardiovascular events, hindi lang sa puso, hindi lang sa stroke. Malaking bagay din ang green tea kapag ikaw ay may problema na sa blood sugar. No? Whether nagsisimula pa lang yan o diabetic ka na. So, nakakatulong pala ang green tea kasi naapektuhan niya yung postprandial blood sugar. Ano ba yun, Doc? Ano yung postprandial blood sugar? Normally kasi, tumataas talaga ang sugar natin pag kumain tayo. So, the moment na kumain tayo, nag-spike na yan, 150, 180, 200. Pagdating ng 2 hours, dapat 140 na yan pababa. Pa-dive na yan. Pero sa mga may diabetes o nagde-develop pa lang ng diabetes sa initial stage, yung postprandial nila mataas. 2 hours na, 200 pa din. 3 hours na, 200 pa rin. So, nakakatulong daw ang green tea. Nire-regulate yung postprandial blood sugar. Gawa ng catechins. So, another important factor ng green tea is nakaka-diet pala. So, nakakabawas ng timbang. So, base sa pag-aaral, ang green tea, yung catechins na yan, bukod sa anti-inflammatory, ay ini-increase na yung body energy expenditure by 5%. So, mataas po yung 5%. So, pag mataas ng 5%, ibig sabihin, mataas ang inyong metabolism. So, nasusunog ng katawan nyo yung mga energy na kinakain ninyo. In that way, mapiprevent na magkaroon kayo ng weight gain. So, hindi madadagdagan ng timbang. So, malaking bagay po yan. So, maganda palang benefits ang green tea sa pagdating sa
pag-maintain ng timbang. Pero syempre, hindi lang naman green tea lang araw-araw, di ba? Kailangan meron kang diet, may exercise araw-araw. So, it's package po yan, no? Hindi lang yung pag-inom ng green tea, hindi lang yung pag-diet, pati kasama na yung exercise. So, conscious tayo sa mga pinakain natin. At lahat ng sobra ay masama, di ba? So, hindi rin maganda na araw-araw green tea na 1 litro, di ba? So, hindi rin po maganda yon kasi hindi rin maganda sa liver natin. So, 1 tasang maliit lang po isang araw. That will be good enough para makatulong sa mabawasan ang yung cardiovascular risk. So, at makatulong sa sakit sa puso, sa stroke, sa sugar ninyo, at syempre sa pagtaba at kung nagda-diet. So, again, this is Dr. J. Kung may tanong medical o may nararamdaman o gustong pumayat, tanong ng bayan, what to do? Dr. J.